Tigilan mo muna yung bunganga mo. Wag mo akong dinuduro. Wag mo akong dinuduro. Tanda ako, Milian. Wag mo akong duruin. Wag mo akong duruin. Wag mo akong duduruin. Hindi mo ako pinapalamoy. Kahit kailan di ako pinadamot ng tatay mo. Di ako pinadamot ng tatay mo. Alin, anuhin mo yan. Alam mo ka. Alin, anuhin mo yan. Kapatid ko. Ikaw pa alas, konsentidor ka. Ikaw din. Pakilmaning ka. May asawa ka nagpapakikialam ka pa. Tignan nyo. Wala ka na dapat inaabol kasi may asawa ka. Okay, yung anak mo, obligasyon ng tatay. Sino yan? Sino yan? Sino yan? Bastos kayo. Bastos kayo. Ano ka ba dito? Sino ako? Sino ako? Ma'am, stop. Sobra ka lang. Bastos ka lang. Nagkakaroon sa pamilya natin. Huwag mo akong dinuduro. Ikaw ang unang nagduro. Bantay ng anak ko, tama na sir. Huwag nangyarap. Sandali. Sir, Okay. Ilabas na lang muna to. Hindi po ako lalabasin ang palabayan. Pumirma muna yung mag-anak na yan. Tama na sir. Ay, sana pakialam mo dito kaming mag-anak ang mag-anak. Ma'am, sandali. Yun na eh. Bakit nyo kami dinadamay? Ma'am, sandali. Makikiusap ako na Ma'am, sandali. pakitigin nyo kaya. Sandali. Tama na. Ma'am, kung tutusin, salimpusa ka rito. Right? Tama na. Listen, sila kasi nagreklamo laban sa kanilang tatay. Hindi ko nga alam ba't ka napunta rito. Napunta ka rito kasi bibigyan. Kaya nga, so hanggang dito ka lang dapat. So, tapos ka na dapat, ma'am. Ma'am, nabigay ko na yung... Hindi. Nangilang kami ng kasulatan. Kaya nga, nabigay ko na yung purpose mo rito ay sapagkat bibigyan kita ng tulong. Binigyan na kita ng tulong, makikipag-away ka pa. At ikaw rin, mag-behave ka rin. Alright? Mag-behave ka. Ngayon, itong mangyayari, wala na munang communication. Pakisabi na sa mama mo, stop na. Ganon din ho, ma'am, sa side ninyo. Wala na communication. Okay? Wala na po talaga kami communication. Hindi nga po Hindi, yung mama mo, pakiusapan mo, na itigil na. Okay. Dahil kapag yung mama mo, halimbawa, ay pa rin tumigil, mababaliktad ang mundo sa mama mo at siya makakasuhan sa cybercrime. Di ba? Yung mga paninira sa social media, bawal yung pakisabi sa mama mo. Okay? At ganun din po kayo, Nay. Hindi po ako nakikialam. Hindi. Kaya, kakausapin mo ngayon yung anak nyo na itigil na. Ngayon, kung sino yung halimbawa hindi sumunod sa patakaran sa pag-uusap na ito, ako mismo gagawa ng paraan, kakasuhan yung dapat kasuhan. Salamat po. Nag-guess niya po? Okay? Okay na yun. Sige, bigyan mo ng tubig. May sala po kami dito. Bigyan mo ng tubig. Yung anak, ano? Dali, bawal baka mabulunan ako. Sige, paupuin mo muna si ma'am. Oxygen lang po, meron po. Hindi, okay lang. Dalhin niyo sa baba. May oxygen sa baba? Sa clinic? Dali, nangangatog pa ako saglit. Okay. May wheelchair ba kayo dyan? Meron sir, Okay. So, salamat naman po sa pagpunta nyo rito. Na makausap po namin si Sir Jun, yung papa ninyo. Nagpakita ko siya ng mga dokumento, ebidensya, na meron siyang pinapadalang pera. At yung pera ay pinapadala sa bunso. Okay. Totoo ba yun? Natanggap mo? Oo, ano po. Pero nagpalya po siya. Yung 10,000 lang po. Tapos yung 5,000 din niya na po binigay. Ilang beses siya pumalya? Marami na pong beses. Ilang beses ka nakatanggap? Mga ilang buwan? Mga 5 buwan na. Yung ba sinabi mo sa mga kapatid mo na nakatangkap ka at pinapadala sa'yo? Opo. Totoo? Kinukuha niya po. Ako po, siya pong tumatanggap kasi ayaw po ng papa ko na sa akin demerityo po. Pero yung, siyempre po ako po yung magbabudget kaya binibigay niya po sa akin kasi ako po yung panganay. So, alam nyo? Opo. Gano'n na ba katagal yung papa nyo sa... 8 years po. Sa loob na 8 years, makailang beses siyang nagpadala sa inyo? Meron pa po si mama ko po noon. Si mama ko po nagre-receive. Pero nung nagkakilala na po sila ng Joy Ditera, yun na po start ng dami niya lang dinadahilan na nasiraan daw po siya ng sasakyan. Ganun daw po, nagbayad daw po siya. Nasiraan daw po siya ng gulong. Marami namang palusot. Tapos po, palagi nasisiraan. Opo, tapos nung nagka-utang-utang na po yung mama ko kasi ang lagi niyang sinasabi sa amin, hindi ko kayo papadalhan kahit mamatay kayo sa gutom. Sinabi niya? Opo, kaya nagkanda utang-utang po yung mama ko. Tsaka po nung nalaman po nila na pupunta na sa Saudi si mama, dali-dali po silang nagpakasal. May witness po kami nasa Saudi po. Okay. Sige, makakausap po natin yung papa niya mamaya. Kasi talagang dinidinay niya. Sabi niya, hindi raw siya nagkulang sa pagpapadala. Kaya inimbitahan ko kayo rito para makumpanta niyo siya. At kapag talagang kulang yung kanyang pagpapadala, kailangan pagbayaran niya yun. Tsaka sir, yung ano po niya, kasi diba sir, na-airy kami po noong February 25. Tapos po, pinangako niya po dito, every first Friday of the month. March 1 po, Friday, nagpadala po siya ng 15,000. Tapos nung April na po, 10,000 na lang po. Tapos ang sabi niya po, yung 5,000 sa April 18 na lang. Pagdating po ng April 18, tinawagan po namin. Okay. Ang sabi niya po, uuwi na ako, wag niyong sabihin sa mama at ate niyo. Bakit daw wag ipasabi? Ewan ko po, natatakot po. Tapos po nung, syempre po hindi po kami naniniwala, alam po namin, alibay na naman niya yun kasi po, wala na naman po yung 5,000 na kulang sa padala. Pero,
Julina, kusa na siyang umuwi kaysa mapadeport pa natin. Diba, yun yung ano natin sa kanya, deal kapag hindi siya nagpadala, ipapadeport. Ang sabi niya po sa amin, sir, nag-terminate daw. Ang ano daw po, wala naman daw pong terminate sa Saudi kasi hindi naman daw po kami nagreklamo doon. Malalaman natin kung paano ba't siya napunta rito. Nagbakasyon ba siya? O, ano sa palagay mo ba't siya nandito? Nag-exit siya kasi alam kong hindi niya kayang ibigay yung 15,000 monthly sa mga kapatid ko. Kaya inunaan niya na pong mag-exit para siya na pong makakuha mismo sa pera, hindi na dumiretso sa mga kapatid ko. Okay, nag-exit siya. So, meron siyang pera makuha. Meron po talaga. Magkano yung pag nag-exit? Kasi po daw po, yung 1 month na sahod niya, equivalent daw po sa 1 year. Okay, Kasi since... ang pinangako pa niya dito sa kapatid ko, Alin, pag nag-exit ako, okay lang kasi may panghanap buhay na tayo, bibili ako ng sasakyan. Pero ang binili So, 8 years siya. So, 8 months halaga ng kanyang sweldo dapat. Opo. Sige. Sir, nung nandito kayo sa amin, nagpakita ka naman ebidensya na kayo po ay hindi naging pabayang tatay at patuloy yung pagpapadala nyo ng pera. Ang sabi po ng mga bata, natanggap nila yung pera, pero hindi naman consistent. Julina, hindi mo alam ang kalagayan namin sa Saudi. Akala mo siguro napupulot lang ang pera? Ang hirap ng buhay sa Saudi pero nakuha mo pang ng babae. Ilang taon ho kayo doon? 9 years, sir. Sa 9 years na po yun, makailang beses kayo napadala kung mabibilang nyo. Sir, diretso, yung hindi lang ako nagpadala, sir, yung 2018, sir. Isang beses lang. Kasi nga, nagka-problema kami, sir. Ma'am Emily, magandang hapon. Nagka-problema pala si Sir John at hindi siya nakapagpadala. Kung ganun po, dapat sasaluin niyo po. Opo, nandyan pa po ako sa Pilipinas, wala pa po ako sa Saudi niyan. Itinaguyod ko po ang mga anak ko kung saan-saan po ako pumasok ng trabaho. Nagtitinda po ako kung ano-ano. Pero siya po, tuwing tatawag kami nasa babae niya. 1 taon po yan hindi nagpadala. Kaya naisip ko pong pumunta dito sa Saudi para sa mga anak ko. Ang alam nila, pupunta po ako dito para guluhin silang dalawa. Hindi po. Nung papunta na po ako dito, nagpakasal po sila ng Muslim. Pero binabayaan ko lang po sila. Pero nung tumawag na ako sa asawa ko, nabigyan mo ng pera yung mga anak mo, bigyan mo ng sustento, yun, nakikialam na po yung babae. So, anong gusto niyo mangyari ngayon, Ma'am Emily? Kung pwede po ba silang ipakulong, ipapakulong ko po yan talaga. Yung sinabi po nila na kami po ang dahilan kaya po naguguluho. Yung anak niyang 4 na hindi napapasok sa eskwelahan, nandan po yung ebidensya namin na mismo po yung anak niya ang nagsabi na yung nanay namin malandi. Pinapag-aral ako ng boyfriend ko. Ang kapatid kong 3 tumigil dahil hindi nagpapadala ang mama namin. Sabi ng anak ni Joy po. Siya po na unang nagsabi na magpapatulpo po kami. So, naging kakampi mo itong bata? Opo, pero umatras na po siya. Sir, magulo itong buhay ninyo. Ikaw ho makakabigbigay solusyon dito sa problemang ito sa pamagitan ng pakikipag-ayos. Number 1, sa misis mo para hindi ka makasuhan. And then number 2, sa mga anak mo. Ito lang naman ang masasabi ko, sir. Ako, sir, kaya kong habulin na ipakukulong ko din. Naglalaki rin. Ngayon nga, sir, mayroon naman pinupos na bagong asawa niya. Taga-Korea. Sir, maaaring totoo yung sinasabi mo, nakipagrelasyon siya. Pero kung pag-uusapan po yung kasuhan sa korte, ipit ka rito, sir. Dahil nga, may pinanghawakan siyang dokumento na kung saan ikaw po ay nagpakasal sa iba. Bago naman ako nagpakasal, nagpirmahan kami. Pakita mo anak yung pinapirmahan ko anak na walang pwede pong magpakasal sa aming dalawa. Yung pong hiwalayan, korte lang po ang pwedeng humawak sa ganong klase mga arrangement. Pag na-finalize na po yung annulment, then yun na po, legal na kayong hiwalay. So anyway, kung kayo po'y kakasuhan ni Mrs., delikado ang lagay mo. Anong pangalan ulit? Janalin po. Anong reaction mo, Janalin, sa mga narinig mo? Masakit po. Gusto ko po umayos lang po ang pamilya namin. Kahit walang pera po. Basta mabulang yung pamilya, yun lang naman yung gusto ko po. Bilang anak, yung hindi sila nag-aaway-aaway. Kahit walang pera, basta sama-sama po. Sir, hindi mo kang pera tong mga anak mo. Ang sa kanila is, mabuulit kayo bilang isang pamilya. Matagal ka na wala sa kanila, 8 taon. I think it's about time na make it up with them. Pasensya na, sir. Talagang ayaw ko na sa mama nila. Yung mama niyo ba hindi nagpapadala? Nagpapadala po. 3 beses magpadala sa isang buwan po sa amin. So kung hindi na kayo pwede magbalikan ni Mrs., doon na lang po sa sustento sa mga bata ang gustong pagtalakay na nandito. Sir, sa ngayon, sir, at naghahanap pa naman ako ng trabaho. Kung matanggap ako, hindi ko tinatalikuran yung 2 kong anak, sir. Hindi na kayo pupunta ng abroad. Hindi na, sir. Dito na lang ako. Now, gagawa ko kayo ng pirmahan kasulatan na kapag nakapagtrabaho ka, agad-agad i-report mo sa mga kinaukulan, kasama na po kami doon, at magbibigay ka ng suporta sa 2 anak mong dependent. At kapag hindi mo po ginawa yon, makakaswang ka po ng sabawsi. Okay sa iyo? Oo, sir. Oo, sir. Sir, may sasabihin lang po ako. Yung sinabi na po niyang hindi na siya babalik sa akin, mas lalo na po ako. Okay. Ang sinasabi ko lang po, ang pinaglalaban ko lang po, para sa mga anak ko, magpakama siya po. Kararating po lang niya sa bahay namin, galing Saudi. Nagbibideo call po sila ni Joy Ditera. Harap-harapan ng mga anak ko. Wag naman pong ganun. Wag naman, sir. Bastusan na po yun. Pwede kang kasuhan ng child abuse. Kung gusto mong gumawa ng milagro sa ibang lugar, wag sa pamamahay. Ito. Apa. 2, 4, 6. Hindi ko itong gamit. Paki-inspection po. Salamat po, sir. Okay, tapos, yung gatas. Okay, pakita mo kung... Tapos yung nebulizer. Ayan. Ayan yung nebulizer. Salamat po, sir. At itong gatas. Saan ba yung gatas? Ayan. Opo.
Bukod sa isang code, meron po. Hindi pa Ito po buksan. sir yung tinatawag Ano na yan? Neprocan po kasi to. Nova source. Para po to sa dinadialysis kasi bawal po sa amin tumaas ang phosphorus. Kaya ito po yung pwede sa amin. O, sige. Okay, ma'am. Akalain mo, pupunta ka lang dito Kaya nga para... po eh, napasabay nga po eh. Dahil Baka po nireklamo kayo para magtistigo lang, meron ka ng... Sir, baka isipin nila, ito lang yung pinunta namin dito, kaya gusto namin pumunta rito, sir. Hindi, Pero salamat pa rin akong po. voluntaryo nagbibigay niya kasi kaysa naman Opo. itapo namin. Opo, salamat po. Yan, sa biyanan ko yan. Opo, salamat. Amigay ko na. In-announce ko yan eh. Opo. Sir, klaruin ko lang po sa mga anak niya na hindi po yung tatay niya nagpapagamot sa akin, sir. Para po marinig ng mga anak niya na sabi daw po kasi yung tatay nila nagpapagamot sa akin eh. Kahit ni singkong kusing po, wala po kaming natatanggap sa kanya. Miski nga po ate ko, hindi ko ino-obliga na tulungan ako kasi alam ko po nagpapaaral ng 4 na anak Kailan na pa kayo umayo. isasakit niyo yan? 2017 po. Simula po na umuwi ako galing Dubai. OFW din po kayo? Opo, sir. Okay. Ako din po before. Doon po ako tumanda. mga bayani pala kayo. Opo, sir. Sige, ayan po, kahit paano sana po nakatulong din yan. Okay? Sir, kaya lang din po kami bumalik dito, sir. Hingi na lang din po kami ng kasulatan mula kay Sir Jun sa mga anak niya na magpermahan po kami na wala na pong post. Ito po ba yung kapatid ni Joy Divine? Yes, sa May kapatid. message po kasi sa akin dati yan bago po ako magpatimpo. O sige, Ah, ito pakita mo siya. para mas maganda rin. Hi, for your info, I'm the Pakitaan sister of kayo. Joy. I know what I feel. Tigilan na natin si What? Junina. Feel, but we don't know what is happening between your father and my sister. Wala na munang social media. Yun po lang po ang gusto ko, sir. Alright. Yun ang pinunta ko dito kasi pagkatapos ng ere, nag-post na naman po silang mag-ina. Okay. Yun lang po ang gusto ko, sir. Alright, sige. Nag-message ako sa anak niya para itigil na, sabi ko sa kanya, itigil na. Pero anong sinabi niya? Nilait niya pa ako. Hindi, ang ayaw ko lang po mangyari kanina, nagwawala po kayo dito. Ngayon kasi pag meron pong nangyari sa inyo rito, para nagutang ko po yun. Kasi Opo, kaya alam ko po, kaya ako po pong nagdala sa inyo nagdala rito. Okay na. Baba. Nasaan yung wheelchair natin? So sa Nakita inyong niyo dalawa, naman, sir, kung hindi siya marunong gumalang, sir. Hindi siya marunong gumalang. Nakita niyo naman, sir. Tama na, anak ko. Hindi po talaga Alam siya niyo, sir, marunong yung gumalang. Tama Saka na. isa, bakit ka ba Makinig ka, kasi- tama akala ko na. kasi Dudugtong na naman, hindi ka haraba dapat na naman. kasali dito. Tama na. Yun nga, hindi mo pa naman kasi alam Tama kung na. ba't ako nandito. Eh, nagalit Tama ka na. agad. Binigay mo kaagad yung cellphone sa Tama kanya, na. tapos dinuro-duro mo ako. Eh, ang gusto ko nga sana ngayon, makipagkamay sa'yo eh. Yun nga sana yung pinunta ko lang dito eh. Alam mo nga yung ano ko eh. Oh, ikaw ang Ikaw ang nauna namin. okay, Tama na, so basta tama na, stop na, tama na, mamaya, tama ayos na. Tama na. Alright, Tama na. so since hindi kayo nagkakayos nitong mga anak nyo, yun na lang po doon sa sweldo, ano? Kapag kayo po ay nakahanap ng trabaho, pipirmahan tayo sa MSWD at saka sa barangay. Now, ikaw ate, wala ka na sa poder niya. So kung tutusin, hindi niya na kailangan makipag-communicate sa'yo. Tama yung ginawa mo na dito sa bunso kasi nasa poder mo. Nagpadala ako, sir. Dito ko pinangalan. Sabi ko nito, hati kayo ng kuya mo. Yung pera binigay din sa kanya. Binigay lang dito 200. Ano pinadala mo? 15, sir. So, asan na yung iba, sir? Hindi niya man lang may bilihan ng gamit niya. Baka siya nagbabudget ng mga pangailangan nila sa bahay. Ito, sir, nasa biyanan ko. Ito, nasa magulang ko. Paano niya mababudget, sir? Mula nung una silang pumunta rito, sir, hindi na nagpakita yan sa bahay namin, sir. Lahat ng mga TV, binakwit nila dun sa biyanan ko. So siya kasama yung... Mother ko po, sir. So from now on, sa kanya na at saka sa mother mo, yung pera padala. Or ang gagawin mo, i-divide mo na lang kasi Atin na lang iwalay sila, na. sir. Oh. Kung halimbawa magkano yung kitain ko, hatiin na lang, sir. 2 padalahan na lang. Tama, papadala ka. Yung isa, bigay mo rito. Tapos ngayon, i-intriga mo sa mother mo. Kasi, bata to, hindi mo mag-budget. Tapos yung kalahati, ibigay mo naman sa kanya. Eto, 80 naman. Kaya naman siguro yung budget. Ganun na lamang, sir. So, hindi mo na kailangan magpadala rito. Kung, sir, sa kapatid ko na lang. Ikaw, basta't Basta i-monitor ko na lang. from now on, ate, hindi ka na magkikialam. Dahil ikaw ay nasa tamang edad at may asawa ka na. So, yung pera niya, pera lang niya. Pera niya, pera lang niya. Okay? Ganun lang, sir. So, imamonitor natin yung paghanap ng trabaho ni sir. Pag oras na kahanap ng trabaho, kaya lang masunod yung usapan. Pero for the meantime, magpirmahan sa barangay. Saan barangay ba kayo, sir? Arin kayo, sir. Alaw nyo, sir. Saan man nakatira itong mga bata, sir? Doon din po, sir. O, sama natin sa La Union sila. Magpipirmahan tayo. Sige, sir. Ganun lamang, sir. Walang sakit. Kaya nilang makipagbasagan ang mukha. Ikaw. Kaya mo man. Ikaw naman ang madidido. Ayun nga kuya, so napunta kami dito kasi nga yung regarding dun sa kasunduan sana natin sa barangay para dun sa sustento. So punta tayo barangay ngayon sir, para po may pirmahan na maganap, formality lang po. Ang kailangan na lang po nila is kasunduan o pirmahan po. Kumbaga, legalities and formalities lang ma'am. Gusto lang po nila ng kasunduan na magiging consistent po ang tatay nila at hindi na po sila pababayaan sa sustento. Sir, ano po bang plano niyo? Pag natapos to, ma'am, balik ako sa Maynila, ma'am. Kasi yung ina-applyan ko, on call pa lang ako. Kung mayroon na, dito ko pa rin ibibigay. Kasi baka ito, mawala niya. Kaya dito ko muna ipapadala. Kahit pangalan niya, sasama na lang niya na kunin yung pera at siya pa rin ang hawak.
Pati ganoon din yung isa, ma'am, para hindi mawala. Basta mag-aral lang sila. Pabor ba kayo dun sa gusto ng tatay niyo? Ano bang plano mo sakali? Tapos, inaayos ko po kasi yung papers ko, ma'am. Kukunin po ako ni mama ko sa Riyadh. Kung sakaling nakapunta na po ako, ma'am, gusto ko umuwi na po si papa sa bahay. Ako po magpapadala ng pera sa kanila. Sana lang po mag-alaga sa mga kapatid ko, wag na po siya magtrabaho, ma'am. Good ka daw, tatay. Sige, ma'am. Pero ngayong nandito ka, paano mangyari? Kung habang nandito pa ako, ma'am, na wala pa naman, di pa na nakukuha, maghanap muna ako ng trabaho ko. Siyempre, ma'am, anong gagastusin namin na mag-aama? Di siyempre, maghanap muna, alangan naman nandyan lang ako, kain, tulog, di, kawawa rin sila. Ay, ayaw ko rin na umasa sa nanay nila, kasi malakas pa naman ako. Kung ano man yung nangyari noon, kalimutan na natin. Basta ang importante yung ngayon. Kung nakagawa ka man ng kasalanan, ganun din si mama. Ang sa amin lang, huwag mong pabayaan si Jonas tsaka si